Hello, ito, meron akong uli share sa inyo na washing machine. Ayan, ang kanyang model, Hanabishi HWM 268. Okay. Ang issue nito ay hindi naikot ang kanyang spin dryer. Ayan, ang kanyang spin motor. Pero yung kanyang wash ay okay naman sa kabila. Ito ang i-share ko po sa inyo ngayon sa video na to. Kung paano nyo malalaman kahit wala kayong tester. Ayan. Ayan, nasa wash yan. Sa wash niya ay okay naman yan. Kahit wala kayong tester, kahit hindi kayo marunong bumasa ng schematic sa likod niya, malalaman nyo po sa simpleng paraan lang kung paano malalaman agad ang sira. Sundan nyo lang po yung video para makita nyo kung paano. Ayan, dito to guys, dito ba ayan ang kanyang schematic. Kung hindi po kayo marunong bumasa ng schematic niya, wala pong problema. Malalaman niyo po kung paano i-test na kahit hindi nyo alam basahin yung schematic niya, diagram niya, kahit wala kayong tester, kaya nyo po matetest nyo ng diretso kaagad. Okay, eto testing muna natin ng unit, itong washing. Okay, ito po ay na-repair ko na, pinapakita ko na lang kung paano ko ginawa para sa mga newbie po na mga makakapanood ng video na to. Yan. Yan, dyan po wala talaga siya, wala talagang ano yan, hindi talaga umiikot ang ating dryer dyan. Yan, makikita nyo po wala talaga, hindi siya naikot, walang response ang ating motor, spin dry motor. Yan. Salamat po sa magsa-subscribe sa aking munting channel. Tapos dito guys, sa kanyang mga boss, sa kanyang mga wire, wag po kayong malilito diyan. Yan, papakita ko sa video kung paano niyo ikakat nang hindi kayo malilito. Ito po ay para sa mga newbie lang ng video na ito. Kung kayo po expert na, paki-skip na lang po. Para sa newbie lang po ito. Okay po. Ayan. Ang kailangan lang natin wire dyan yung sa spin, sa dryer motor. Yan. Mapapansin nyo po dyan, may mga tape na, nakat ko na po yan. Dyan. Okay, may mga kulay po yan. May mga kulay yan. Yan. Okay, connected lahat yan sa ating spin dry, spin motor. Okay, yan. Okay naman yung kanyang spring, nahihila naman siya na maayos, hindi naman siya lock. Kaya wala po tayong problema dyan sa spring na yan. Yan, dito malalaman natin kung may problema ay motor o ang kanyang timer at o kaya yung contact point niya. Di ba pag sinasarado natin ng dryer, yung pintuan niya, pag binababa, iikot na, may contact point po doon. Tatlo lang po yan, po pwede pong motor, po pwede contact point, at po pwedeng timer. Pero timer po natin ay 90% na okay naman. Dalawa lang po ang posibilidad, motor o kaya yung contact point para umikot. Ayan, dito may mga tape po yan. Ayan. Yan guys, para hindi kayo malito mga boss, pwede nyo namang ikat yung mismong wire, may mga kulay yan eh. Yan. Kahit hindi nyo natanggalin dyan sa kanyang cover, yan, may mga cover yan na puti. Kahit hindi nyo na po tanggalin kung ayaw nyong makuha kasi kayo malito,
ikat nyo na lang sa mismong wire niya. Para pagka magduktong kayo, makikita nyo ang mismong color coding niya. Okay? Yan. Yan, natanggal ko na yung tape yan. Diyan kayo pagkakat kayo mismo sa wire para hindi kayo malito. Dyan sa takip niya, sa lock niya, kahit wag na kayong magtanggal para sa color coding pa rin kayo magbe-base para hindi kayo malito sa pagbabalik. Yan. Okay, pwede nyo naman tanggalin doon sa puti, pero kung kayo baguhan, putulin nyo na lang sa wire. Yan, kagaya niyan. Mga pinutol ko siya sa wire para pag binalik, malalaman nyo sa color coding, sa color code. Yan. Yan po yung kanyang schematic diagram. Yan po yung kanyang diagram. Pero kung hindi nyo po alam basahin yan, sundan nyo po ang video, makikita nyo kung paano i-test ang motor. Meron din siyang yung pagka spin motor 4UF parad. Yan. Blue brown. Yan. Nakalagay din naman siya sa kanyang capacitor. Pag sa wash, 10UF naman. Mas mataas po palagi ang parad ng sa wash. Sa wash motor. Okay. Yan. Yan pansin nyo na nakat ko na sa mismong color coding ng wire niya. Yan. Para pag magbalik kayo, hindi kayo malilito. Yan to po. Yan. Para hindi kayo malito. Ito ito po sundan nyo na lang sa video. Para ito po ito basic na lang na sample drawing. Okay. Yan. Yan po yung wire na yan. Yan tatlong wire lang po yan ang kailangan natin para ma-actual test natin sa spin motor. Ito dito mga boss, actual testing na po tayo ng ating motor. Kung buo ang ating motor o doon may problema sa contact point. Mag-iingat lang kayo guys, mga boss. Mag-iingat lang kayo kasi siyempre may kuryente po yan. Safety first po. Ingat lang. Sure nyo po yung inyong pagtatap. Okay? Yan. Ito na yung ating mga wire. Pwede nyong alin sa dalawa na yan, sa line 1, sa line 2, pwede kayong mag-tap dyan basta nakakabit ang kanyang capacitor sa drive motor. Ito po yung ating schematic, sundan nyo na lang para hindi kayo maligaw o hindi kayo malito. Simple lang po yan. Yan, ito na for testing na ang ating motor. Yan, ready na po yung ating wire. Tapos stop natin doon sa kabila. Kung iikot, ayun, at umikot po ang ating motor. Diyan po masasabi natin na good ang ating motor kasi hindi muna natin siya pinadaan sa timer. Direct po ang ating pagtitest dyan. Yun po, salamat sa panonood.